Ang pelikula ay tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Claire. Matapos mamatay ng kanyang ama, na may-ari ng isang negosyo sa hotel, si Claire ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang madrasta, na nagmana ng buong negosyo. Isang umaga, habang nagjo-jogging si Claire, siya ay nahuli ng isang kidnapper. Itinulak siya ng kriminal sa trunk ng kotse at nagmaneho papunta sa kagubatan. Habang nagmamaneho, sinubukan ng kidnapper na iwasan ang isang baboy damo na biglang sumulpot sa kalsada, ngunit siya ay nabangga sa isang puno. Salamat sa aksidenteng ito, nakalabas si Claire sa trunk. Tumakbo siya sa kagubatan, ngunit sa bandang huli ay tumigil, hindi alam kung saan pupunta. Naabutan siya ng kidnapper na may hawak na baril at sinabihan siyang isara ang kanyang mga mata, na nagsasabing matatapos ang lahat ng mabilis. Isang putok ng baril ang narinig. Nagising si Claire sa isang kakaibang bahay. Pumasok sa kwarto ang isang lalaki na nagngangalang Pierre, na may dalang almusal. Ipinaliwanag niya na dapat ay mamameril siya ng baboy damo sa kagubatan, ngunit sa halip ay nakabaril siya ng isang babae. Iniisip niya na may nagawa sigurong masama si Claire, dahil walang taong gustong patayin ng walang dahilan. Nag-alok si Claire na tawagan ang pulis, ngunit ayaw ni Pierre dahil takot siyang makulong muli. Lumabas si Pierre at bumalik na may dalang malinis na damit para kay Claire. Hinubere niya ito at nilaban ang mga damit nito habang siya ay walang malay. Pagkatapos magbihis, naglibot si Claire sa bahay at nakilala ang isa pang lalaki, si Vincent, isang cellist. Habang nakikinig sa tugtog ni Vincent, nakatulog si Claire, ngunit nagising siya dahil kay Francois, ang kambal na kapatid ni Pierre. Ang pagkakaiba lang nila ay may malubhang stutter si Francois. Sinabihan ni Pierre si Claire na umalis sa bahay, dahil malamang hinahanap pa siya ng mga taong gustong siyang patayin. Natatakot siyang maabot nila ang bahay, at ayaw niyang makipagkita sa kanila. Sinubukan ni Claire na kumbansihin si Pierre na hayaan siyang manatili, at tinanong kung bakit niya pa siya iniligtas kung ngayon ay palalayasin na lang siya. Napagtanto ni Pierre na hindi ito makatuwiran, ngunit sumigaw siya kay Claire, na nagdulot ng pagtatalo. Hinawakan niya si Claire, ngunit sa bandang huli ay binitawan din niya ito. Pagkaraan, hinalikan niya si Claire, at hindi ito tumanggi. Kinabukasan, nakilala ni Claire si Vincent at ang kanyang aso. Nasa sawmill ang magkambal, at dahil ayaw mag-isa ni Claire sa bahay, sumama siya kay Vincent papunta sa veterinaryo. Sa pag-uwi, iminungkahi ni Vincent na tumigil muna sila sa isang kainan. Sinabi ni Claire na dati siyang nagbiyulan noong bata pa siya, ngunit itinigil niya ito matapos ang aksidente na ikinamatay ng kanyang ina. Nang makauwi, binigyan siya ni Vincent ng biyulan, na nagsasabing hindi niya dapat itigil ang pagtugtog ng musika. Gayunpaman, hindi natuwa si Pierre nang malaman na sumama si Claire kay Vincent, dahil ngayon ay alam na ng buong bayan na nakatira siya sa kanilang bahay, na nagpapataas ng posibilidad na matagpuan siya. Kinabukasan, nakita ni Claire si Pierre na nagpuputol ng kahoy sa labas. Lumapit siya rito at napansin ang kanyang pagkabalisa. Hinalikan siya ni Pierre, at nagtapos sila sa pagtatalik. Sa kalaliman ng gabi, habang nakahiga sa kanyang kama, narinig ni Claire ang tunog ng telebisyon. Bumaba siya at umupo sa sopa sa tabi ni Pierre, sinimulan niyang haplasan ang binti nito gamit ang kanyang paa. Nabigla siya nang mag-stutter ang lalaki at magsabing nauuhaw siya, na nagpahiwatig na hindi pala ito si Pierre kundi ang kanyang kambal na si Francois. Aminado si Francois na hindi niya dapat ginawa iyon, ngunit hindi niya napigilan, na nagpangiti kay Claire. Kinabukasan, upang hindi maging pabigat sa magkambal, nagtrabaho si Claire sa isang lokal na kainan. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang madrasta, ngunit agad itong nagpatay ng telepono nang marinig ang kanyang pangalan. Ang ikalawang bahagi ng pelikula ay bumalik sa isang linggo bago ang mga pangyayaring ito. Ang madraste ni Claire, si Ma, ay nakamasid mula sa bintana habang ang kanyang kasintahan na si Bernard ay tumutulong sa pagpulot ng tuwalya na nahulog ni Claire. Iminungkahi ni Ma na hindi na nila kailangang itago ang kanilang relasyon dahil patay na ang kanyang asawa, ngunit kailangan nilang magpahinga muna dahil hamina na ang kanilang mga damdamin. Sumang-ayon si Bernard, ngunit nang umalis si Ma, tinawagan niya si Claire at ipinagtapat ang kanyang pag-ibig. Narinig ito ni Ma, na nagpasya na patayin si Claire. Makalipas ang ilang araw, habang kumakain sa isang restaurant, nagtaka si Bernard kung saan napunta si Claire, dahil ilang araw na niya itong hindi nakikita.
Pinayapa siya ni Ma, na nagsasabing madalas naman daw mawala si Claire ng matagal. Sa sandaling iyon, tumawag si Claire, ngunit agad itong pinatay ni Maria. Sa kainan, napansin ni Claire ang atensyon ng mga lokal, kabilang si Charles, isang librarian, at si Sam, ang veterinaryo. Inanyayahan siya ni Sam sa isang club, kung saan siya ay ginambala ng isang lalaki. Si Clayman, ang anak ni Charles, ang nagtanggol sa kanya sa pamamagitan ng pagsuntok sa manggugulo. Sa pag-uwi, sinabi ni Claire kay Sam na akala niya malakas ito, ngunit nagustuhan niya ang kanyang kahinaan. Tumigil sila sa tabi ng daan, at umupo si Claire sa ibabaw ni Sam, na nagpasimula ng kanilang pagtatalik, habang pinapanood ng isang grupo ng squirrels. Kinabukasan, dumating si Ma sa bayan at nakilala si Charles sa library. Binanggit niya na si Claire ay naninirahan na sa bayan. Bumisita si Ma sa lokal na simbahan at nakipag-usap sa pastor, na hiniling na huwag ibunyag ang kanyang presensya kay Claire, dahil takot siyang tatakbo ito. Nag-alok ang pastor na magsilbing tagapamagitan sa pagitan nila. Habang nagjo-jogging, nakilala ni Claire si Clayman, na nahihiya ngunit sinubukan siyang yakapin. Pagkaraan, bumisita si Claire sa simbahan at nagkwento sa pastor tungkol sa kanyang mga relasyon sa iba't ibang lalaki. Sinabi ng pastor na maaaring dulot ito ng impluwensya ng mga bundok sa lugar. Dinala niya si Claire kay Ma, na nagkunwang tuwang-tuwa sa pagkikita nila. Sinabi ni Ma na natagpuan niya si Claire sa pamamagitan ng tawag at iminungkahi na magkasundo sila. Sumang-ayon si Claire na manatili sa bayan, at inalok ni Ma na ihatid siya sa trabaho. Sa daan, tumigil si Ma sa gilid ng bangin, na nagkukunwang nasaraan ng gulong. Hiniling niya kay Claire na tingnan ang gulong, ngunit sinubukan niya itong itulak sa bangin. Dumating ang pastor sa motorsiklo, na pumihil sa kanyang balak. Ipinagpatuloy ni Ma ang paghatid kay Claire sa bayan at iminungkahi na magkita sila sa susunod na linggo. Sa kainan, hiniling ni Charles kay Claire na kausapin si Clayman, na naging malayo sa kanya. Bumisita si Claire kay Clayman at sinabing mahal niya ito, at hinalikan siya. Sa linggo, nag-picnic sina Claire at Maria. Binigyan ni Ma si Claire ng isang mansanas na may lason, ngunit inalok ito ni Claire kay Clayman, na biglang dumating. Agad na kinuha ni Ma ang mansanas, at umalis si Clayman. Sinundan siya ni Claire, at nagtalik sila sa kagubatan habang umuulan. Nang gabing iyon, dumalo si Ma sa isang sayawan sa bayan at sinubukan lasunin ang inumin ni Claire, ngunit pinigilan siya ni Clayman, na kinainisan ni Maria. Pinalabas ni Ma na may sira ang kotse at itinulak si Claire sa bangin, na nagsasabing ninakaw nito ang kanyang pag-ibig. Pagkatapos, nagtungo si Ma sa simbahan upang maglagay ng kandila, ngunit aksidente siyang nasunog. Nakaligtas si Claire at na-hospital. 7 lalaki na nagmamahal sa kanya ang naghintay sa kanyang tabi, at bawat isa ay hinalikan siya. Sa bandang huli, nagkamalay si Claire.